No? So, yun, good evening po again. And welcome po sa ating sa women's strong women of God. Amen. From the word strong. We're all strong in the Lord. Amen. So, no? Punta po tayo sa introduction kasi nakasulat diyan introduction, no? No, mga kapatid, dumarating po ba tayo sa point na sobrang sipag mo naman sa ministry? Araw-araw kang nagde-devotion, consistent ka sa prayer life mo, pero pakiramdam mo, wala ka pa ring breakthrough. No? Maating ka naman Sunday service, lahat na lang ng service, inatinan mo, di ba? Yung parang kahit anong gawin mo mabuti, parang laging may kulang. O kaya, nag-start ka ng mag-devotion and prayer, tapos nawawala ulit yung momentum mo. No? Kasi sobrang busy mo na, napagod ka na physically, kasi sa work, no, sa bahay, gawaing bahay, at negosyo, whatever. No? Ang tanong, sino ba source ng lakas natin? Sarili ba natin o si Holy Spirit? No? So parang halos karugtong din to nung topic natin last week, no? No, about yung ano nga ba Isaiah chapter 40, 29 to 30. No? Madalas kasi, we rely too much on our own ability, our own discipline, our consistency, our commitment. Pero, the more na iniisip natin na kaya natin, the more po, the more po nadi-disappoint natin yung sarili natin. Bakit? Kasi akala natin, kaya nating maging banal, spiritual, no? At victorious by our own strength and effort. Maraming Kristiyano, no? Feeling self-righteous, no? Pero darating yung point, babagsak at babagsak din pala tayo. Pero darating talaga yun, marirealize natin, hindi sapat yung galing natin, yung sipag mo, yung kabutihan mo. Kahit kasi nga madalas nagfe-fail tayo. At dumarating sa point ng buhay natin na magkukulang at madidisobey natin si Lord. And worse, magkakasala ka pa sa Panginoon. So, totoo lang po, mapapagod po tayo eh. Kung akala natin tuloy-tuloy na yung devotion natin, bigla kang tatamarin, di ba? Yung akala mong nagpe-pray ka for 1 hour, 2 hours, pero hindi mo maramdaman si Holy Spirit. Emotional prayer lang pala, hindi pala spirit-led. Why? Because holiness, power, and transformation do not come from our human might or will. No? They come only from the Holy Spirit. No? Kaya sabi ni Lord kay Zerubbabel, so asa na yung sinishare ko? No? So title natin, not by might, not by power, but by the Spirit of God. No? So, basahin ko po ang verse ng Zechariah chapter 4. Yan ba yung wait lang Ang main verse natin, chapter 4 verse 6, wala pala ako dito, sorry. So, nandito pala. Wait lang, nasa chapter 4 verse 6 tayo. Okay, nandito pala. So, not by might nor by power, no? But by the Spirit of the living God. Sana yun? Nawawala. Time first, hindi ko pala naidikit dito. Basta yan, chapter 4 verse 6 po yan, no? Basahin ko na lang dito kasi hindi ko na ilagay. Not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. Okay? Zechariah 4:4 yan. 4:6 Zechariah 4:6. Yung na-post ko, wait lang ha. Zechariah chapter 4 verse 6, tama. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Okay? So yun. Okay, balik tayo. Nagbabagal yung internet ko. Time first. So yun, nawala na. Sorry po. Nagbabagal yung internet. Nasa online kasi yung topic ko eh.
Nakadikit kay Canva. Okay. So, yun, tuloy ko po. So, totoo po, napapagod tayo. Yung akala mo tuloy-tuloy na yung sinabi ko kanina, yung devotion mo, bigla kang pumalya, no? Akala ko tuloy-tuloy na yung devotion ko. Pagkagaling ko ng June, bigla akong, nung nabisi na sa school, bigla nawala agad ulit. So, pinipilit ko ulit ibalik. No? So, hindi by our own strength talaga. Kaya sabi ni Lord kay Zerubbabel sa Zechariah 4 verse 6, not by might nor by power, but by my spirit. So, yan po ang main verse natin ngayon. No? Hindi natin kaya maging katulad ni Christ sa sarili nating diskarte. No? Kailangan natin ang kapangyarihan ni Holy Spirit. He is the one who changes us, leads us, and gives us strength to obey the will of the Father. So, ang background, balik tayo sa background. Ang Zechariah chapter 4, no? Meron silang, ang nangyayari po dito, sa Zechariah chapter 4, ang context ng sitwasyon ni Zechariah. Si Zechariah po ang nagsulat ng Book of Zechariah, and he is a prophet na nag-minister sa Israel after nilang makabalik galing exile sa Babylon. For 70 years of captivity, nasako po sila ng Babylonian Empire. Pagbalik nila, no, sa Jerusalem, wasak po at sira po ang templo at nakaka-discourage at nakakapagod ang rebuilding work. So, merong rebuilding po. No, ang leadership ni Zerubbabel, siya po ang tinalagaan ni Lord as a governor at si Joshua bilang high priest upang pangunahan po ang pagtatayo ng temple. So, this is the second temple, I think. Pero malaki ang opposition nila. No? So, after setting Israelites back in Jerusalem after 70 years in exile, no, ang problem nila, Jerusalem and the temple are in the ruins, wasak. And the mission is to rebuild the temple of the Lord. At ang reality, may tatlong problema. Opposition, limited resources, lack of motivation. No? So, yung opposition nila, mga kaaway, no, sa Ezra chapter 4 verse 1 to 3, yung kakulangan ng resources sa Haggai 1 verse 6 at wala ring motivation ang mga tao sa Haggai 1 verse 2. So, ang vision po ni Zechariah ay isang golden lampstand with 2 olive trees sa Zechariah chapter 4 verse 2 to 3. So, ito yon. Then the angel who talked with me returned and woke me up. Like someone awakened from sleep, he asked me, "What do you see?" I answered, "I see a solid gold lampstand with a bowl at the top and 7 lamps on it, with 7 channels to the lamps. Also, there are 2 olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left." So, I picture out kay Gemini AI. No, ito po yung picture na binigay niya. So, yan po yung na-vision ni Zechariah. So, ngayon, pag-usapan natin, ano bang meaning ng lampstand? So, ang lampstand, that means God's presence and illuminating light. No? So, yun na liwanag, no? Kaya po lamp diba? Lamp liwanag siya. No? So, ito po yung simbolo ng yung olive tree naman, it means there are 2 anointed leaders, which is Zerubbabel as the governor, the political leader, and Joshua the high priest. They are empowered by God. No? Ang simbolo po ng olive tree, continuous supply ni Holy Spirit. Bakit? That is anointing. Diba? Oil kasi yan, diba? Kaya lang nga may olive oil eh. That's oil. No? And oil means anointing. So meaning, dahil may olive tree both sides, dalawa, tig-isa sila, that's the continuous supply of the anointing of the Holy Spirit kay Zerubbabel at kay Joshua. Ang message po, hindi kakayanin ng tao ang gawain ng Diyos kung sariling lakas lang. No? Wait lang. Okay? So, yun. Continuous oil, symbol of Holy Spirit, unending and supernatural supply. The message po, ang course principle ng Zechariah 4 verse 6, not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. No?
So, reminder po ito kay Zerubbabel na kahit parang imposible matapos yung templo, matatapos po ito dahil may power ng Holy Spirit dwelling in them. No? Sabi sa Psalms 127 verse 1, nandyan ba yun? Okay? Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. So, ang real success comes from God's work, not just our own. No? Kung gusto natin ng success in all aspects ng buhay natin, not by our own might. Pag may nagpuri sa'yo na, uy, ang galing mo naman, huwag mong kunin yung glory, ibalik mo kay Lord. Glory to God, si Lord lang may kaya niyan eh. Kaya ako nandito ngayon. Amen? So, Haggai 2:4-5, be strong, for I am with you. My spirit remains among you, do not fear. No? So, ang presensya ni Lord, this is our ultimate source. No? Direct encouragement sa panahon ni Zerubbabel at Joshua, assurance ng presence ng Spirit. Sa Isaiah 40:29-31, ito yung topic natin last week. No? He gives strength to the weary, but those who hope in the Lord will renew their strength. Kapag ubos ng lakas natin bilang tao, doon dadaloy ang supernatural strength ng Lord. Kaya wag mo na hintayin maubos yung lakas mo. Araw-araw hingin mo na yung supernatural strength from the Lord. Amen? No? 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So sa New Testament, ulit po na pinakita, no? God's power works best kapag limitado tayo bilang tao. The more tayong mahina, the more tayong lumalakas. 'Di ba? Sabi ni Apostle Paul, no? When I am weak, then I am strong. Bakit? Hindi dahil malakas siya, but because of the Holy Spirit dwelling in him. No? Acts 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So parehong prinsipyo po ito, hindi lang sa sariling galing, kundi sa empowerment ni Holy Spirit. Kaya po tayo nakakapagpatuloy. No? So ang Zechariah chapter 4 verse 6, hindi lang po temple building, ito po ay timeless truth. God's work can only be accomplished through the Holy Spirit. No? Human effort may start the work, pero ang completion ay depende pa rin sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag pagod ka na, feeling kulang ka, at discouraged ka, the Spirit of the living God supplies what we cannot see. Amen? Now, it's here pala si Zechariah. Hinahanap ko, andyan ka pala. Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Zechariah 4:6. So, ang topic natin, balik tayo sa unahan, not by might, not by power, but by the Spirit. Amen. So, tuloy tayo. Point number 1. Oy, lumagpas ako. Point number 1, admit that you can't do it on your own. Admit that you can't do it on your own. And I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. Romans 7:18. Si Apostle Paul mismo nagsabi nito, na kahit na apostol siya, sinasabi niya, na yung sinful nature niya bilang tao, no, hindi niya kaya. Kahit gusto niyang gawin yung tama, hindi niya nagagawa yung tama. Kahit may tama ka. Hindi, joke lang. Na? Kaya mga kapatid, walang transformation kung wala tayong humility. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin kung hindi natin aaminin na hindi ko kaya, Lord. No? The first step to Spirit-led life is admitting that we are weak and sinful, and that our strength is never enough to sustain obedience. No? Hindi sapat yung lakas mo para maging obedient ka. But it is the Spirit-led life. The more we humble ourselves before the Lord, and the more tayong nanganganlong sa kalakasan ng Diyos, the more mong inaamin sa Diyos na mahina ka, doon ka tutulungan ni Lord. Di ba? Meron bang may sakit na pupunta ng doktor, pero, ikaw may sakit ka, tapos hindi mo ina-admit na may sakit ka, so hindi ka matutulungan ng doktor kasi hindi ka pupunta ng ospital. Tama ba? Sabi mo, kaya ko to. Ano lang to, simpleng ubot sipon, yung pala pneumonia na. Di ba?
Tapos, nung lumala na, tsaka ka lang lumapit sa ospital, pumunta kay doktor, di ba? Same thing with us. Ganito tayo kadalasan bilang Kristiyano. Minsan kinakaya mo muna. Kaya ko to, malakas ako. Laban lang. Huwag ka lumaban mag-isa, kapatid. Kaya nga nandiyan si God eh. Kaya nga nandiyan si Holy Spirit eh. No? Umpisa pa lang, hingin mo na yung tulong ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul, I want to do what is right, but I can't. So that's the truth, no, about the human condition. Mayroon po tayong desire na sumunod sa Diyos, pero lagi tayong nadadapa. Bakit? Kasi kung sarili lang natin, yung will lang natin, ang sasandigan natin, yung paninindigan lang natin, yung self-will natin, lagi tayong papalpak. Kaya nga maraming mga gumagawa ng New Year's resolution na puro lang tuwing New Year, yun pa rin yung New Year's resolution. Diba? Kailangan natin aminin sa Lord, Lord, hindi ko kaya kung wala ka. No? Minsan ang hirap tanggapin, ayaw nating amining mahina tayo. Pero ang totoo, the more na inaako natin lahat, the more tayong bigo. Because God designed us to depend on His Spirit, not on our own flesh. So if you are tired of failing, it's time to surrender. Confess your weakness, humble yourself before the Lord. That is the starting point. Because when you stop relying on yourself, you open the door for the Spirit to take over. Binubuksan mo. Na ba? Kumbaga, kaya nga sabi nila, rejection is God's redirection. Diba? Kung may nag-reject sa'yo, yung pintuan, sinaraduhan ka, may bubukas na pintuan na iba. Kaya ka nilipat, sinasaraduhan ng pinto sa weakness mo. Yung strength mo, naging weakness, sinasarado yung pintuan. Kasi gusto ni Lord, buksan mo yung pintuan kung saan nandun si Holy Spirit to take over, to take in charge. Amen? So that is number 1. Admit that you can't do it on your own. Number 2, rely on the power of the Holy Spirit. No? Rely on the power of the Holy Spirit. Sabi, Galatians 5 verse 16, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. So, kaya nga mga kapatid, ang flesh natin, ang old self natin, hindi talaga natin kayang lumakad ng diretso sa kalooban ni Lord. Kahit gustuin mong magbago, kung yung flesh pa rin natin ang gumagalaw, babalik at babalik tayo sa dating gawain. Kaya sabi ni Apostle Paul, walk by the Spirit. So, walking by the Spirit means being fully dependent sa guidance ni Lord, sa conviction ni Holy Spirit, at sa power ni Holy Spirit. Ito po yung araw-araw mo sinasabi, Holy Spirit, lead me, help me not to act out of our emotion or habit, but through you. Holy Spirit, I welcome you, I acknowledge you, I need you. Diba? Every day. No? Kahit nagdadrive ka, kung marunong magmotor, diba? Si Ate May, diba? Ako, pagka nagdadrive ako, yun lagi ko, Holy Spirit, tulungan mo ko sa lahat. Yung ganon, yung hindi ka nagpe-pray ng 1 oras, pero maya-maya, tapos nag-worship ka sa Lord. Yun na yun, gusto ni Holy Spirit eh. Nag-pray ka nga ng 1 oras, pero hindi naman Spirit-led. Diba? Ano yung narinig kong testimony ni yung sinner ko sa inyo. 4 hours siya nagpe-pray. Emotional prayer by his own. Akala niya ililid siya ng Spirit. No. Hindi niya naranasan si Holy Spirit kahit iyak siya ng iyak. Kasi hindi emotional prayer ang gusto ni Lord, but Spirit-led. Hindi ko sinasabing masama umiyak sa Lord. No, hindi yun ang ibig sabihin ko. But minsan, nagiging emotional prayer tayo to the point na kala mo na Spirit-led yung prayer mo. Yun pala hindi. Kaya kahit na anong pray mo, parang di mo maramdaman si Holy Spirit. No? Hindi ko naman sinasabi na lahat na umiiyak, hindi nararamdaman si Holy Spirit. No. Ako madalas ako umiyak kay Lord. Pero what I mean, hindi porket umiiyak ka, Spirit-led na prayer na yun. At hindi naman porket sinabi kong umiiyak ka, hindi ka Spirit-led, no? So, gets nyo yung ibig sabihin ko. But, what I mean,
hindi nakasalalay sa sarili nating lakas, sarili nating kakayanan, not by might nor by power. Sa sarili nating lakas at power. Wala nga tayong power eh, pero minsan kala natin may power tayo. No? Kaya sasabihin natin kay Holy Spirit, lead me. Holy Spirit, I need you, help me. Not act on emotion or habit. Lord, kung may habit akong ganito, Lord, I will not act on my habit or emotion. Tulungan mo ako, but through the Holy Spirit that is dwelling in me. Hindi porket nagpe-pray po tayo na matagal, yun na nga, sinabi ko na nga, kanina nagpe-pray ka ng ilang oras, na spirit lead ka na. No? So, baka kala mo, mapapahanga mo si Lord dahil isang araw ka na nakaluhod dyan. Baka sariling lakas mo lang, baka sariling mo ang kakayanan, di ba? Although hindi ko sinasabing huwag tayo mag-pray na matagal, hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko lang, dapat maiksi man o mahaba ang panalangin mo, dapat spirit-led. No? Kaya nga dapat, before we pray, we welcome the Holy Spirit. No? Holy Spirit, teach me how to pray. Diba? Minsan yung prayer natin, paulit-ulit nagiging recital. Good morning, Lord, salamat po sa Hindi ko sinasabing masama yun, but, what I mean, baka, dahil nagiging paulit-ulit yung style ng prayer, hingin mo sa Lord, Holy Spirit, paano ako manalangin? Diba? Ano bang gusto mong sabihin ko? Ano bang gusto mong ipanalangin ko? No? Wag puro, kaya po dati kasi, pinipilit ko yung sarili ko mag-pray talaga na, bago matulog talagang pray ng mahaba. Yun yung akala ko tama. Which is, in a way, tama naman mag-pray. But, what I mean, baka minsan nagiging routinary. Gets nyo? Parang sa Katoliko, parang nagkakabisado ka na lang ng dasal. Kasi ang ginawa ko nung nakaraan, meron akong list. Tapos, babasahin ko siya habang nagpe-pray. So, minsan, parang nawawalan na yung spirit-led na prayer. Kasi parang binabasa mo na lang. So, parang nawala yung essence ng panalangin. Bakit? Kasi parang hindi na spirit-led. No? So, what I mean, kung ano yung spirit-led, pag magigising ako ng madaling araw at may papaalala si Lord na tao sa akin, ipagpipray ko. Ganun na lang. Ganun na po ang ginagawa ko. Hindi ko na pinipilit yung sarili. Kasi minsan lakas mo na lang sariling lakas mo na lang. No? Pero mabuti yung nagpe-pray ka. Kung ba, may pinaalala sa'yo si Lord, isang oras ka nag-pray, yun, mabuti din yun. Diba? Basta everyday, spirit lead. No? Kaya ang tanong po, is your life spirit powered or self powered? No? Tayo lang makakasagot niyan. Hindi natin kaya maging matuwid on our own effort. But by His Spirit, kaya nating i-overcome ang temptations, fleshly attitudes, habitual sins, no? Even yung mga bandages na meron sa atin. Yung mga past natin na pwedeng parang paulit-ulit, nire-remind ka ng kaaway. Hindi mo kaya yan. But sabi ng Bible, not by might, not by power, but by the Spirit. Isuko mo sa Lord. Iyak mo sa Lord. Humble yourself before the Lord. Pag may kasalanan ka, na paulit-ulit na ginagawa, iyak mo lagi kay Lord. Ibigay mo lagi kay Lord. Isurrender mo sarili mo. Lord, di ko kaya Tulungan mo ako. Kasi not by might No? Kahit basahin mo kahit mag-fast, ako naranasan ko, nag-fasting pa ako 3 days noon. Kasi meron akong nagagawang mali sa Panginoon. Pero hindi ko nakayanan. Ang ginawa ko talaga suko kay Lord. Pero yung pag-fasting na yon, nakatulong pa rin. I mean, hindi dahil sa emotional lang. Dapat laging spirit-led. No? Point number 3, last, let the Spirit lead you daily. No, sabi sa Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. So, araw-araw dapat choice natin is a spirit-led life. Susunod ba ka sa flesh ko o kay Holy Spirit? Hindi sapat yung minsan ka lang mag-surrender. No? Mag-surrender ka kahapon, mamaya hindi. Hindi ganun. Being spirit-led is a daily decision. Daily surrender, daily dependence. Araw-araw po ito.
Pwedeng kahapon, victorious ka. Pero, today, kung hindi ka nakadepende sa Holy Spirit, madali kang bumalik sa old ways mo. That's why Jesus said in Luke 9:23, take up your cross daily. Daily. Meaning, it's a lifestyle, not a one-time event lang. Hindi po to birthday na one time in a year. Dapat daily. Araw-araw. No? Kaya nga po, the more we allow the Holy Spirit to lead us, the more we experience true change. Doon mo mararanasan yung true transformation. No? Yung naging topic natin about sa power of the tongue, no? Naku, ano sinasabi ng bibig mo? Kahit yung hindi mo sinasadyang salita, nagtumi mo sa puso ko yun. Kasi minsan pag yung bigla ka nasasaktan, minsan nakakapagsalita ka, hindi ka maganda. No? Hindi maganda yung nasasabi mo. So sabi ko, Lord, mananagot pala ako sa'yo pag sinasabi ko to kahit hindi ko naman sinasadya. So, doon ako na-transform, na binago ni Lord na yung mga sinasabi mo, hindi na dapat katulad dati. No? Siya yung nagbibigay ng desire to obey. The power to overcome and the joy to keep going. Siya rin po ang nagsasabi kung kailan tayo dapat tumahimik, kung kailan tayo dapat magpatawad, kailan po dapat tayo maghintay at magpakumbaba. Kaya wag nating gawing backup plan lang si Holy Spirit. Gawin natin siyang driver ng buhay natin. 'Di ba? Sabi nga pag nag-evangelism, si Jesus na yung magdadrive ng buhay mo. Lord na siya eh. He's the Lord of your life. Pag Lord ba, siya yung susundin natin o siya yung susunod sa atin? Kadalasan sa mga Kristiyano, tinatawag na Panginoon ng Panginoon or Lord si Jesus, but ano bang sinusunod nila? Self-will pa rin. Yung gusto pa rin natin. Yung sarili pa rin ang kasiyahan ang hinahanap natin. 'Di ba? Be led by Him in your decisions. Dapat si Lord, decision ko ganito, pero Lord, gusto ko yung kalooban mo masunod. Pangunahan mo ako sa decision ko. No? Yung spirit-led na emotion. Yung spirit-led na relasyon. Yung spirit-led na finances. Sa ministry and every day, every moments and every part of our lives. No? Because those who are led by the Spirit, silang tunay na anak ng Diyos. No? 'Di ba? Pagka ikaw ba anak ka ng isang hari, ikaw ba ay mamumuhay bilang isang pulubi? 'Di ba? Hindi eh. Para tayong minsan nagiging anak tayo ng hari. Our God is the King of Kings, Lord of Lords. Pero yung how we act and how we, kunwari, nagsusuot tayo ng damit, minsan nagdadamit pulubi tayo. Ano yung pagiging pulubi natin? Yung pulubi na kung saan, para kang tali ka pa rin sa bandage ng sin. Tali ka pa rin sa bandage ng past. No? You are bought with the price, and that's the price of the blood of Jesus. 'Di ba? Binili na tayo sa halaga ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, kaya dapat tayo ay tunay na pinalaya na. Ngayon, yung meron pang mga bondage pa rin si Satan, that's the roots. Ipabunot natin sa Lord. Kaya nga may surrendering eh. Kaya nga dapat mayroon tayong humility. Every day. Hindi lang tuwing maaalala mo. Dapat everyday humility, everyday surrender. Doon unti-unti mabubunot ni Lord yung root niyan. Yun ang totoong breakthrough. Amen? Ang sugat po hindi madaling gumaling. Tama ba? Pero the more mong ginagamot yung sugat, nilalagay mo betadine, hydrogen peroxide, tapos meron ka pang ointment. 'Di ba? Mas bumibilis yung galing eh. Kaya pala meron tayong mga past wounds, sabi ko na broken heart, no? Past wounds and broken hearts. Hindi tayo makaalis-alis doon because we don't surrender every day. We don't humble ourselves every day through the Holy Spirit. So ito pala ang solusyon para talagang maka-breakthrough tayo, para talaga maabot natin yung healing. Kaya para kaya nating baguhin yung mga attitude natin, tsaka yung mga ugali, behaviors natin,
na alam mong mali eh. The more, the way we talk, no? No? Minsan mga Kristiyano ngayon, sa tagal na pagiging Kristiyano natin, tayo pa yung mukhang unbeliever. Diba? Sa pananalita, minsan mas nagiging salbahe tayo sa mga pamilya natin. The way we talk to them, diba? Dapat full of love. Full of love. No? Kasi our God is love eh. Amen? So, 3 lang po itong points na ito. Again, review natin. Thank you. Ay, balik tayo. Review pa nga lang eh. Number 1, admit that you can't do it on your own. Number 2, rely on the whole power of the Holy Spirit. And number 3, let the Spirit lead you daily. Kaya gusto ni Lord na magbago tayo. Hindi para lang gumanda yung ugali natin, kundi para maging kawangis tayo ni Kristo. Pero hindi mo kaya. Hindi natin kaya to by our own self. Hindi natin kaya maging perfect katulad ni Lord. Hindi natin kaya maging holy, consistent on our own discipline. Madidisappoint tayo ng sarili natin. Lalo na kung iniisip mong okay ka na. No? Maari ngayon, on fire ka. Diba? Pero darating yung araw na mararamdaman mo, pagod ka ulit. At doon mo marirealize, hindi pala ako ang source ng power ko. Ang Holy Spirit pala. That's when breakthrough begins. When you stop performing and start surrendering. Kung gusto mong maranasan ang totoong pagbabago, kapangyarihan at presensya ng Diyos, you need to live not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. Siya po ang magbibigay sa iyo ng bagong puso, bagong pag-iisip, at bagong lakas araw-araw. Amen. Because He is the source of everything. So kung si Lord ang source ng lahat, sa Kanya tayo lagi magre-recharge. Diba? Kaya ngayong araw na to, mag-decide ka. Lord, pagod na akong umasa sa sarili ko. Take over. Lead me by your Spirit. I surrender. At sa pag-surrender mong iyon, mararanasan mo ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Amen. So sa gabing ito, before po tayo mag-testimony and mag-share, I want to lead you in the prayer. At habang nasa ano tayo, no, momentum po ng chapter, ng Word of God tonight, para ma-remind tayo kung gaano natin kailangan ng Panginoon. At hindi natin kaya by our own. Amen. So, share ko lang po ito. Awitan po ulit natin si Lord yung kinanta natin kanina. Share ko lang po yung screen ko. Wait lang. Kita niyo po ba yung screen? Awitan po ulit natin si Lord. Hallelujah, Jesus. Urwa hakodesha tabarukan. Holy Spirit, you're so welcome here. Urwa hakodesha tabarukan. Holy Spirit, you are welcome in this place. You are welcome in our hearts. You are welcome in our family. You are welcome, Lord God, in our church, oh God. Yes, Holy Spirit, we need you, Jesus. Hindi po namin kaya ang sarili namin, Lord. Hindi sapat yung lakas namin, Panginoon. Hindi kaya ng aming mga kakayanan at pag-iisip, Lord God, to be holy and righteous, to live a surrendered life, Panginoon, on our own, Panginoon. Tawarin niyo kami, Panginoon, kung patuloy kami, Lord, nag-rely, Lord, hindi man sinasabi ng bibig namin, pero the way we act, Lord God, madalas akala namin kaya namin, Panginoon. Tapos pag manghihina kami, Lord, iyak na naman kami sa inyo, Lord. Tawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng kakulangan namin, Panginoon. Lord, totoo, Lord, di namin kaya kung wala ka. Holy Spirit, we need you. We acknowledge you in our life, Lord. We need you, Panginoon. Patuloy kayo po ang kumilos sa buhay namin, Ama. Patawarin niyo kami sa lahat ng kakulangan namin at kasalanan namin sa inyo. Panginoon, sinusuko namin ang sarili namin kahinaan.
Sinusuka namin yung mga attitude and behavior namin na hindi mo kalooban. Yung mga bagay na nagagawa na namin na hindi dapat namin gawin. At yung mga bagay na dapat gagawin namin pero hindi namin nagagawa, Lord. Tawarin niyo po kami, Ama. We continually surrender our past, Lord, hurts, Panginoon. Yung mga past traumas namin, Lord God. Lord, yung mga depressions, anxiety, Lord. We come before your presence and we surrender it all to you. Oh God of glory, Holy Spirit who dwells in us. We know that there will be breakthrough through the power of the Holy Spirit. Not by might nor by power, but by the Spirit of the living God that's dwelling in us, Lord. You will change us from glory to glory, Lord. Every day we will surrender to you. Hindi na lang tuwing araw ng life group, Lord. But every day of our lives, Lord, we acknowledge you, Holy Spirit. Continue to transform our hearts. Continue to transform our minds. Transform our lives, Lord. We can do nothing without you. Strengthen us, help us to do your will, Abba Father, through the Holy Spirit that is dwelling in us. Oh, Rabba Handaraya, Rabba Shi, Hiraba. Lord, any bandages of sins, any bandages of past hurts right now, I command all this unclean spirit in us right now, in the mighty name of Jesus. I pulverize all the roots, oh God. Binubunot namin ito sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo right now in Jesus' mighty name. Oh, Ruahaku Daeshata Barukan. Oh, Jesus, we need you. We need you, Holy Spirit. Continue to transform our lives. We surrender everything to you. We commit everything to you. Ora babashiru hakuda shatabaruka. Holy Spirit, we need you. We acknowledge you. We welcome you in us. We welcome you in our lives. We welcome you in our family. We welcome you in our church and even this nation. Ora bahandaraya. Holy Spirit, come. Come right now. Let the clouds of the Lord be upon this house. Be upon our houses in the mighty name of Jesus. Oh, Ruahaku de Shira Bahandaraba. Lord, we need you. We acknowledge you, Holy Spirit. Let the fire of the Holy Spirit burn our hearts. Lord, yung apoy na nagmumula sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ang siyang lulukob sa aming lahat sa oras na ito, sa kinalalagyan ng bawat isa sa amin, mula ulo hanggang talampakan, Lord. Lord God, yung apoy mo, Lord, pinapatong mo na. Yung anointing mo, katulad ng binigay kay Joshua, maging kay Zerubbabel, Panginoon. Lord Jesus, O Rabahandaraba, Shirabakiraba. Lord, gusto rin po namin yung anointing na yun, Lord. Yung anointing na, Lord, yung anointing na supernatural, Lord, yung continuous, Lord, na supply ni Holy Spirit, yung continuous supply ng oil, Panginoon, yung continuous, Lord, na supply ng oil mo, Panginoon. Lord, araw-araw, Panginoon, patuloy kami, Lord, manganganlong, Panginoon. Manganganlong kami sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Dahil, Lord, you are more than enough in our lives, Lord. You are the source of life. Napakabuti mo, Panginoon, kahit kailan di ka nagkulang sa amin. Kahit kailan di mo kami pinabayaan, Panginoon. Lord, naging sapat-sapat ang biyaya mo sa araw-araw, Lord. Lord, ano man pinagdadaanan ng mga kapatid kong ito, Panginoon. Whether, Lord, sa financial, spiritual, emotional, Lord. Lord, katagpuin mo ng kapangyarihan mo, Panginoon. Hawakan mo at yakapin mo sila ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Lord God, your blood, the blood of Jesus,
Lord, ito po nagdala sa amin para sa kaligtasan ng aming kasalanan, kapatawaran ng kasalanan. Through the blood of Jesus, Lord God, there is forgiveness. Through the blood of Jesus, there is healing. By your stripes, we are healed. Lord, hindi mo lang kaya pagalingan ng physical sicknesses namin, diseases, Lord. You can also cleanse, Lord. You can also heal, Lord, every broken hearts, Lord. Every wounded hearts, Lord God. Oh God, abuti mo, Lord, let your healing power be upon each and every one of us right now in Jesus' mighty name. Let the healing power of the Holy Spirit, Lord God, ang siyang humahawak ngayon sa pusong wasak, Panginoon. Lord, re-revive mo, Lord, yung pusong wasak, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na banal. Salamat sa pag-ibig mo, Ama. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa biyaya ng Banal na Espiritu Santo na siyang sumasa amin. And Lord, we will walk into your righteousness through the Holy Spirit dwelling in us every day. We will always surrender our lives to you every day. We will always humble ourselves to you every day. Hindi lang tuwing life group, hindi lang tuwing linggo, but every day, Lord, even we're busy. Lord, aalalahanin namin ang pagsuko namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat sa kapatawaran, sa biyaya ng buhay. Muli, Lord, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagsamba. In Jesus' name.